Usap-usapan ngayon ang ugnayan ni Christine Reyes at ang kanyang rumored romance sa isang dating youth commissioner at Ateneo summa cum laude na si Gio Tingson. Sino nga ba siya at paano sila naugnay? The Philippine Showbiz List presents Sino si Gio Tingson, ang di umano'y bagong pag-ibig ni Christine Reyes? Ipinanganak sa pamilyang may matibay na pundasyon sa serbisyong publiko, ang lawyer na si Gio Tingson ay apo ni Gregorio J. Tingson, isa sa mga delegado ng 1971 Constitutional Convention at miyembro ng 1986 Constitutional Commission. Mula sa ganitong pamana ng paninindigan, nagpatuloy si Gio sa paghubog na kanyang sariling landas sa pamumuno. Noong 2010, nagtapos siya ng AB Philosophy sa Ateneo de Manila University at may minor sa Development Management kung saan nakamit niya ang mataas na karangalang summa cum laude. Bilang estudyante, hindi lamang siya nanguna sa akademya, kundi pati na rin sa serbisyo. Higit pa sa akademikong tagumpay, pinili ni Gio na gamitin ang kanyang kaalaman para sa mas malawak na layunin kung saan ay nakilala siya bilang aktibong youth leader. Sa kanyang huling taon sa kolehiyo, nagsilbi siyang pangulo ng sanggunian ng mga mag-aaral ng mga paaralang Loyola, ang opisyal na student council ng universidad. Dahil sa kanyang kahusayan sa akademya at serbisyo, ginawaran siya ng Loyola Schools Award for Most Outstanding Individual for Service and Excellence. Ilan sa kanyang pinagmamalaking nagawa bilang student leader ay ang pamumuno bilang Coordinating Head Task Force on DOY, kung saan isinulong ni Gio mas maayos at mabilis na proseso ng pag-aproba sa student funds. Pinangunahan din niya ang pagbubuo ng isang youth agenda para sa mga pamantasang Ateneo at inilunsad ang Ateneo Task Force 2010 upang palakasin ang pagkikilahok ng kabataan sa halalan. Hindi lamang sa loob ng pamantasan na patunayan ni Gio ang kanyang kakayahan. Sa labas nito, naging chairperson siya ng Student Council Alliance of the Philippines at External Vice President ng Union of Catholic Student Councils. Itinuturing niyang malaking bahagi ng kanyang tagumpay sa pamumuno ay ang kanyang pag-aaral at karanasan sa organization development. Noong 2013, matapos ang mapanirang pananalasa ng Bagyong Yolanda sa Silangang Visayas, pinamunuan ni Gio ang grupo ng mga kabataang volunteer na ipinadala sa mga apektadong lugar upang magsagawa ng malawakang relief operations. Sa kabila ng bigat na kanyang mga advokasya at tungkulin, hindi nakakalimot si Gio na alagaan ang kanyang sarili. Ayon sa Annie Rice profile ni Gio, mahilig siya magbasa ng libro, maglakbay at maglaro ng basketball. Binanggit na siya ay naging manlalaro ng Ateneo Blue Eaglets sa loob ng 3 taon noong high school at nagsilbi bilang team captain sa kanyang huling taon. Pagpasok niya sa kolehiyo ay pinagpatuloy niya ang kanyang ugnayan sa koponan bilang assistant coach ng Eaglets sa loob ng 2 taon. Tunay na nagsilbing hagdan tungo sa mas malawak na entablado ng serbisyo ang mga karanasang ito ni Gio sa Ateneo. Hinirang siya ni dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino III bilang chairperson at CEO ng National Youth Commission. Sa NYC, naging boses siya ng bagong henerasyon kung saan pinangunahan niya ang mga inisyatiba tulad ng Sangguniang Kabataan Reform Law at ang National Students Handbook na nagtataguyod ng mga karapatan ng mga estudyante. Ipinaglaban ni Gio ang participatory policy making kung saan mismo mga kabataan mula sa iba't ibang sektor, indigenous youth, out-of-school youth at LGBTQIA+ ay kasali sa paghubog ng mga programa para sa kanila. Isinulong niya ang mga programa nagbibigay ng access sa edukasyon, entrepreneurship, civic engagement at disaster response training. Bukod dito, si Gio ay naging chairperson din ng Akbayan Citizens Action Party. Sa mga nakaraang taon, naging aktibo rin si Gio sa mga isyong pantrabaho. Noong May 1, 2023, sa pagdiriwang ng Labor Day, nakilahok siya sa isang malawakang mobilisasyon na naglalayong itaguyod ang makatarungang sahod at tutulan ang mga panukalang charter change na ayon sa kanila ay hindi nakikinabang ang mga manggagawa. Habang tahimik ang papel ni Gio sa tradisyonal na politika, hindi pa rin natatapos ang kanyang serbisyo. Sa nakaraang 2025 midterm elections, lumabas ang kanyang pangalan bilang political strategist ng senador at education advocate na si Bam Aquino. Ayon sa mga ulat, si Gio ay isa sa mga utak sa likod ng kampanya nitong nakatuon sa edukasyon, kabataan at digital innovation. Sa kasalukuyan, ay nasa pribadong sektor si Gio bilang Head of Public Affairs ng Grab Philippines. Gio's rumored romance with Christine Reyes. Sa hindi inaasahang pagsasalib ng mundo ng politika at showbiz, ikinabigan ng publiko ang pagkakaling ni Gio kay Christine Reyes. Ang espekulasyon tungkol sa kanilang espesyal na ugnayan ay nagsimula sa tahimik na kilos sa social media. Ito ay napansin ng mga netizens noong nakaraang Abril ang pag-unfollow ni Christine at dating nobyong si Marco Gumabaw sa isa't isa sa Instagram. Isang malakas na sinyales sa panahong ito na may nagbago sa kanilang relasyon. Ilang linggo ang lumipas, bagamat wala silang opisyal na inilabas na statement, kinumpirma ng ilang sources sa entertainment media na tuluyan na nga naghiwalay ang dalawa matapos ang halos 1 taong relasyon. Kasunod nga nito ay ang paglutang ng pangalan ni Gio na palagi na sa tabi na ni Christine.
Noong nakaraang buwan, isang group picture ang kumalat online na nagpapakita sa dalawa kasama ang ilan nilang mga kaibigan sa isang pribadong dinner sa Bonifacio Global City. Nirepost pa ni Gio ang naturang Instagram story ng kanilang kaibigan, kung saan kitang-kita ang mga braso ni Christine nakapulupot sa kanyang braso, tila komportableng-komportable sa isa't isa. Ayon sa ilang sources, bago raw ito nangyari ay magkasama pa silang dumalo sa isang simbahan. Bagay na lalong nagpapalalim sa espekulasyon ng kanilang pagkakalapit muli. Bagamat walang pahayag ang dalawa, sapat na ang larawan upang mag-udyok ng espekulasyon. Nagbigay lakas pa lalo sa tsismis ay na makisawsaw sa usaping ito si OG Diaz. Sa kanyang YouTube channel, ibinahagi niyang impormasyon mula sa kanyang source na naka-move on na nga raw si Christine kay Marco. Sa katunayan, palagi raw magkasama sina Christine at Gio. Ang pahayag ni OG ay agad na naging viral, lalo na't kapansin-pansin ang political contrast ng dalawa. Habang si Christine ay minsang naging bahagi ng kampanya ni Senator Amy Marcos, si Gio ay aktibong kasangga ni Pam Aquino na kabilang sa opposition bloc. Para sa maraming mga taga-subaybay, isang unlikely match ang kanilang ugnayan at mas lalo pa itong nagpaintriga. Sa mga sumunod na araw, naglabasan pa ang iba't ibang larawan ng dalawa. Isa sa mga ito ay kuha mula sa isang corporate event ng Grab Philippines sa Clark. Pinost pa ni Gio sa Instagram ang tungkol sa Grab Super Takbo 2025 event na lalo napasigla sa chismis dahil makikitang magkatabi sila nakatayo ni Christine sa opisyal na larawan ng nasabing okasyon. Ayon sa mga ulat, si Christine ay special guest sa event at kapansin-pansin na madalas silang magkasama. Bilang aktibo nga si Gio sa mga pampublikong gawain, ang presensya ni Christine sa naturang kaganapan ay di umano'y higit pa sa pagiging bisita. Lalo pa nga nabigyang kulay at nagpalalim sa usaping higit pa sa profesional na antas ang kanilang ugnayan sa mga bagong larawang na nainathala ngayon sa social media. Tahimik man tila ba handa na sila Christine at Gio na ihayag ang tungkol sa kanila sa publiko. Nitong July 12, nang ibahagi na Angat Buhay Executive Director Rafi Magno sa Instagram ang isang group photo na tila kuha sa isang intimate na setting. Dito makikitang magkatabi muli sa kinauupuan sina Christine at Gio kasama ang kanilang kaibigang magkapares. Habang nakatayo naman sa gitna nila si Rafi, nilagyan niya ito ng caption na, "With the newest addition to our small family, ako na lang ang walang jowa, Diyos ko." Kapansin-pansin ang huling sinabing mensahe ni Rafi na waring kinukumpirma na magkarelasyon na nga sina Christine at Gio. Dumagdag pa rito ang tila pagsusoft launch ni Christine sa tunay na ugnayan nila ni Gio nang i-repost niya mismo sa kanyang Instagram story ang nasabing larawan. Samantala, hindi ito ang unang pagkakataon na naiuugnay ang dalawa sa isa't isa. Noong 2009, habang si Gio ay pangulo ng sanggunian ng mga mag-aaral ng Ateneo de Manila University, lumutang na rin ang balitang may espesyal na ugnayan sila ni Christine. Mabilis itong kumalat sa online platforms dahilan upang mapilitan si Gio na humingi na paumanhin sa isang opisyal na pamantasan na nadamay ang pangalan ng Ateneo sa chismis. Gayunpaman sa kabila ng buzz, mariing sinabi ni Gio noon na sila ay magkaibigang matalik lamang ni Christine. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!